Shoutout kay Katsakino Dukusin, Jervin Chris, Juan Solegue, Romeo Conchada at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, ititrade na nga ba ng TNT Tropang Giga itong si Brandon Roser dito sa Barangay Ginebra kapalit nitong si Ben Adamos. Itong si Brandon Roser ay merong ACL injury. Alam ng lahat yan at ibig sabihin kung kukunin siya ng Barangay Ginebra hindi nila magagamit ngayong season na to. Pero kapag natapos na yung season na to, makukuha na nila at magagamit na itong si Brandon Roser. So ang tanong, maganda ba yan para sa Barangay Ginebra? Well, kung titignan natin, una-una kaya yan siguro malamang ite-trade ng TNT dito sa Barangay Ginebra dahil napansin na to nung karamihan. Hindi nagagamit ng mabuti ni Coach Chot Reyes itong si Brandon Roser kahit nung wala pang injury. Yung laro niya bumagsak, hindi katulad nung nasa NLEX siya dahil nga yung opensa nitong yung sistema ni Coach Chot Reyes parang hindi suited dito kay Brandon Roser. Mas parang bagay yung laro nitong si Coach Chot Reyes doon sa mga big men na merong outside scoring katulad ni Ben Adamos. So sa tingin ko, pwedeng i-trade ng TNT itong si Brandon Roser dito sa Barangay Ginebra. At ito namang si Ben Adamos, halos pareho lang naman ang height itong si Adamos at si Roser. So hindi malulugi ang TNT rito. Ang pinakaiba lamang, itong si Ben Adamos ay merong outside scoring, parang si Poy Eram. So babagay yan dito sa role sa TNT. Ito namang si Brandon Roser, parang si Christian Stan Hardinger ang laro niyan. At yan ang babagay naman dito sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, kung ikaw ang Ginebra, willing ka na siguro maghintay. Kahit buong season hindi makapaglaro ngayon si Roser. Dahil pag yan nakabalik, meron kang Twin Towers, meron kang Isaac Go at meron ka pang Brandon Roser. Kaya sa tingin ko, okay na okay yan. Marami ngayon ang nakatutok dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Lumaki na yung lineup nila. Kadalasan, ang nirereklamo noon ni Coach Yeng Giao, kulang daw sila sa big men para pantapat dito sa San Miguel, Ginebra at iba pa. Pero kung titignan natin yung lineup ngayon ng Rain or Shine, mas marami pa silang big men kaysa doon sa mga nabanggit na teams. Pagdating naman sa guards at wingmen, hindi nagkukulang ang Elasto Painters. So masasabi natin na sila talaga ay ready na talaga makipag-compete dito sa SMC at MVP group. Kaya hindi man nababanggit madalas yung pangalan ng Rain or Shine. Sa tingin ko, isa sila doon sa mga posible na maging top contenders para dito sa kampyonato ng Governors Cup. Yung kanilang import na si Aaron Fuller, veterano na yun sa PBA. So alam na niya kung ano ang kayang gawin at hindi na niya kinakailangan ng matagalang pang adjustment. Kaya sa tingin ko magiging maganda to para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Siyempre maraming fans ang gusto na mag-champion naman ng Rain or Shine para maiba naman at hindi puro na lamang SMC at MVP group ang nagkakampyon dito sa PBA. Kaya yan ang aabangan natin. As it is itong Rain or Shine, magaganda yung kanilang nakuhang draft picks. Alam natin mahusay pumili si Coach Yeng Giao pagdating sa ganyang bagay. At alam din natin na itong si Luis Villegas, magiging parte yan ng Twin Towers nitong Rain or Shine kasama to si Keith Datu. Plus nandiyan pa yung veterano si Bo Belga, itong si Santi Santillan at si Kaylan Tiongson. So ang laki talaga ng front court nitong Rain or Shine ngayon. Masasabi natin na pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon ay medyo mahirap silang tapatan dahil ang lalaki ng mga players. Kaya sa tingin ko, maraming pahihirapan na teams itong ROS ngayon. Kaya abangan natin kung ano magiging performance nila. Dahil syempre kahit papano, meron na ring pressure dito kay Coach Yeng Giao.